Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung anong nangyayari ngayon na connected sa future mo. Ito muna yung alamin natin kung ano yung dapat mong gawin or ano yung dapat mong isipin. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ipinapahiwatig ng card na ito yung kapayapaan at saka katahimikan. Hindi naman porket may katahimikan, ibig sabihin meron nang nagtatalo. Hindi naman ganun yung ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin lang, merong balanse, kapayapaan, at saka kaligayahan sa puso mo. Lalo na't may mga nangyayari na pagbabago at saka kaunlaran. Huwag mong iwaglit sa isip mo na kapag ka merong swerteng dumarating, meron ding mga hindi ka nais-nais. Kaya ito sinasabi ay para hindi ka mas madismaya or hindi lubosang umasa. At nang maihanda mo yung sarili mo sa mga kahihinatnan, good man ito or bad. Kasi dun ka magkakaroon ng enlightenment, knowledge, sa mga nakatadhana sa iyo. Merong liwanag na nag-guide sa iyo kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Merong magaganap sa buhay mo na ikatutuwa ng damdamin mo. Kasi ito na yung panahon ng paghatol. Na kailangan mo nang matanggap yung mga blessings na para sa iyo at nakatadhana. Lalo na't ang reading natin, yung tanong ay anong nangyayari ngayon na connected sa future mo. Kaya ituloy mo kung ano yung nagpapasaya sa damdamin mo. Career mo man ito, financial, negosyo, or love life. At saka huwag kang matakot sa failure kasi marami kang natutunan at hindi na ito mauulit muli. Sa career, napaka-importante ng collaboration. Ganun din sa negosyo. Sa career o negosyo, kung tingin mo maganda yung nagiging resulta ng trabaho mo o kaya negosyo, walang dapat ipag-alala. At saka merong success at achievement na darating sa buhay mo, kaya masaya mo itong hintayin. Ipagpatuloy mo yung kasipagan, balanse, at saka teamwork sa career o kaya sa negosyo kasi maganda yung resulta nito sa future. Sa mga single naman, nakadalawang cards ka na pareho kayo nung potential person ng nararamdaman at saka na-experience. At feeling niya, ikaw yung good karma niya. Ito yung additional card mo muna, ang Ace of Swords. Kaya pala, good karma ang nangyayari sa buhay mo, maganda yung mga nagiging resulta kasi ipinaglalaban mo yung tama. At naka-3 cards ka na para sa transformation na merong mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo na ito yung inilaan ng universe para sa iyo. Nagiging solid ito kasi sa mga tamang pagpaplano mo at saka desisyon. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo nararamdaman mo yung kapayapaan sa relasyon nyo ng person mo. Napaka
meaningful ng connection nyo. At saka feeling ng person mo simula nung makilala ka niya hanggang ngayon, nararamdaman pa rin niya yung magic na kung paano kanya unang nagustuhan. Sobrang maligaya at saka secure ang person mo sa iyo. Knight of Swords, the Hangman, Eight of Cups. Itong card na ito ang nagsasabi na manatili kang mag-focus sa mga plano mo. Huwag kang paapekto kung ano man yung sasabihin ng iba sa iyo. At saka pagdating sa desisyon, huwag ka kaagad magdesisyon. Hinay-hinay muna. At saka, pinag-iingat ka ng mga cards na huwag mong hayaan na may mga taong sila talaga yung may kasalanan pero isisisi sa iyo. Pero pinapakita sa cards na itong toxic na sitwasyon na to ay iiwan mo. At dahil sa mas wise na pag-iisip mo kung paano mo mareresolbahan itong problem na ito, ito na yung ending ng toxic na cycle. Sa financial, merong malaking pagkakataon na darating sa iyo. Kaya lang, ang ilan sa inyo, hindi mo to napapansin kasi mas nafo-focus ka sa mga negatibo. Hindi kasi nagkakaroon ng katuparan yung inaasahan mo. At saka maging wise sa paggastos ng financial. Sa mga ilang single, ang advice ng cards, kailangan klaro sa'yo kung gusto mo na ba talagang magkaroon ng karelasyon. At para sa ilang single, hayaan nyo na makilala nyo yung isa't isa at hindi madaliin kung gusto mo mang makarelasyon itong person. Katulad mo, takot din siyang masaktan at saka huwag mong hayaan na yung ma-misinterpret yung mga bagay-bagay. Makakasira sa bubuin yung friendship o kaya relasyon. At saka, sa ilang single, pinapayungan ka ng mga cards na kapag ka nakakita ka na ng alam mong hindi kayo magkakasundo, huwag mo nang ipilit. Na mas maging close kayo. Itong The Moon ay warning na card na ang ibig sabihin ay nararamdaman mo na hindi sincere yung person sa iyo. Kaibigan mo man ito o karelasyon. Pero meron din patungkol sa financial na magkakaroon ka ng problem. Dahil sa maling tao yung napagkatiwalaan mo. Kaya nga 'di ba sabi sa financial, hinay-hinay at saka dapat alam mo kung saan mo mas karapat dapat na ginagastos yung financial mo. Pero huwag ka malungkot kung naloko ka man sa financial o kaya sa love life kasi kasama ito sa pag-grow mo. Ang ilan na nasa relationship, meron kayong napagtalunan ng person mo na pareho kayong nasasaktan. Kung pinansin ka ng person mo, yun ay dahil sa hindi niya kayang tiisin na hindi ka kausap or hindi ka kasama. At darating yung panahon na pareho niyong ile-let go yung mga sitwasyon na alam niyong hindi na connected sa relationship niyo. Ito yung time na yung next na pagtatalunan niyo ng person mo ay hindi na ganun kalala. Ito naman yung rune na letra ng sinaunang panahon. Ito yung dagas na ang ibig sabihin, ano man yung estado mo sa buhay, maging ready ka man or hindi. Pangalawang word na ito na meron ng ending, yung mga malalang nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Magkakaroon na ng liwanag or linaw lahat ng sitwasyon na kinakaharap mo.
Itong ewas ang nagsasabi na merong success sa communication, sa relationship, sa career, sa negosyo. Pag-aaralan mo pa yung negosyo mo o kaya yung trabaho mo para mas mapaunlad mo pa ito. Ito naman yung isa. Ang ibig sabihin naman nito ay self-control at saka patience. Merong mas magandang resulta kung maghihinay-hinay. Pangatlong word na ito. Kaya sinasabi na kailangan ng pasensya kasi may mga delay na mangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Habang may delay na sitwasyon, magplano ka na sa next step mo. Pero temporary lang yan yung mga delay na magaganap. I-add ko lang para sa mga single or nasa relationship na magtiwala sa sarili at saka maniwala. Malalaman mo din yung kasagutan sa mga tanong mo sa buhay. Kailangan mong mag-let go at saka mag-move on. At saka yung pagpapahalaga sa sarili, yan yung makakabuti sa'yo para yung totoong love ang maibahagi mo sa kapwa. Affirm, nothing you have is because of luck or chance, it's all due to God's grace and favor. Kaya nga good karma ang nangyayari sa iyo. Maganda yung mga cards mo eh. At saka nga pala, paalala din yung mga cards na yung growth, yan yung simula ng pagbabago. Nine of Swords, the Chariot, at Six of Wands. Itong cards na ito ang nagsasabi na ang ilan sa inyo merong issue sa buhay mo na nakapagpalungkot sa iyo. Patungkol ito sa love, sa career, sa negosyo at financial. Akala mo wala nang solusyon yung mga problems mo. At tingin mo, yun bang napaka-unlucky na ng sitwasyon mo or ng buhay mo? Pero darating yung sitwasyon, nakadalawang cards ka na hindi na ikaw yung kokontrolin ng sitwasyon. Ikaw na yung magkokontrol. Katulad ng sinabi ng naunang cards, may mga toxic or unhappy na situation na iiwan mo na. At ito yung simula na magiging trouble-free ka na. Kasi pinapakita na rito sa mga cards yung katatagan mo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, nagkakaroon ka ng problema. Pero, itong health issues mo ay mareresolbahan mo. Magi-start ka na mag-exercise at saka yung mga healthy food na yung kakainin mo. Kasi may mga person na hirap makatulog o kaya hirap maka-digest, yung makatunaw ba. At saka ang ilan sa inyo makakabalik ka na sa dati mong nakagawian kung mahilig ka sa exercise o kaya sa sports. Para sa ilang single, merong potential person na kapag kaharap ka, hindi niya na alam kung ano yung tamang ikikilos niya. Pero one day, magkakaroon din siya ng desisyon at lakas ng loob na mapalapit sa iyo. Itong Six of Cups ang nagsasabi na merong mga magandang opportunities na mas lalong magpapa-enhance sa future mo at saka pananaw. Maging matagumpay ka man sa present, ang importante yung mas ma-improve mo yung abilidad mo.
para may magandang resulta at maging maganda yung kapalaran mo. Sa ilan na nasa relationship, yung napapansin mo ang person mo, nababawasan yung oras nyo sa isa't isa or hindi na kayo masyadong nakakapag-usap. Itong person mo kasi masyadong focus sa pangarap niya at saka hinahayaan ka rin niya na ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. At kahit na busy kayo pareho ng person mo sa mga kanya-kanyang responsibilidad o kaya gusto, kailangan pa rin magkaroon ng time para sa relasyon na para mapanatili na matatag ito. Hindi dapat naghihintayan kung sino yung gagawa. Person mo naman yan kaya hindi mo kailangan mahiya. Pwedeng hanggang dito sa charms ay makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Taurus, Libra, Pisces, at Cancer. Ang next naman ay posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Z, M, W, A, J, I.